Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masasamang araw, at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibali pagkatapos ng ulan. Sa kaarawan na ang tagapag-ingat ng bahay ay manginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukot at ang mga manggigiling ay mga lilikat sapagkat sila'y kaunti at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Ngayon, yung verse 1 and 2 ay inuutusan yung mga mas nakababata. Ang nagsulat po nito ay nasa edad na, no? Isang senior citizen na rin po. Ang nagsulat nito ay si Solomon. King Solomon. Ang mga sinulat niya, Kawikaan, yan, Song of Solomon, and then Ecclesiastes. Sa Song of Solomon, doon makikita mo yung parang youthfulness ng hari na mayroon siyang pag-ibig para sa isang dalagita o dalaga. Ano po? Pagdating naman sa Proverbs, parang ito ay siya ay middle-aged man. May ano na rin, adult na siya, na nakikita niya na kung ano yung kaibahan ng buhay niya nung siya'y bata at ngayon ay siya'y mas matanda na. Pero ito, kung babasahin mo yung Ecclesiastes, parang malapit na siya doon sa tinatawag na dapit hapon ng kanyang buhay. So, ano na siya, nagre-reflect na siya doon sa lahat ng kanyang naranasan. Na sinasabi niya doon sa Ecclesiastes na ang buhay, sabi niya, vanity of vanities, said the preacher. Ibig sabihin po, sabi niya, ang buhay daw para sa kanya, nung kanyang tinitingnan pabalik, ang buhay ay parang usok lang. Parang walang substance para sa kanya. I mean, marami siyang na-accomplish, marami siyang tinanggap na pagpapala, materially speaking, at alam natin na sa katapusan ng buhay niya, hindi rin naging maganda. But sa pagtatapos ng kanyang buhay ay naisulat po niya ito at kanyang napagtanto kung ano yung mga dapat niyang napagtanto at kanyang ibinibigay ngayon doon sa younger generation. Kaya ito po yung sinasabi niya sa mga kabataan na alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Ngayon, sinasabi niya, gawin mo ito, sabi, bago dumating ang mga masasamang araw, yung taon lumapit, na sasabihin mo, wala ka ng lakas, wala ka ng, yung sabi walang kaluguran, ay tumutukoy doon sa wala ka ng energy para gawin yung lahat ng pwede mong gawin habang malakas ka pa. Sabi, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim. Ibig sabihin, dumating sa punto na end of life. End of life na. Para dito, kasi may mga, alam niyo po ba na may mga bituin na namamatay? May mga bituin na namamatay. At sabi, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Ibig sabihin, tapos na. Matapos na. Ibig sabihin, bago pa matapos ang lahat sa atin, pag-isipan natin. Pag-isipan natin kung ano yung buhay natin, pero higit sa lahat, pag-isipan mo, yung may lalang sa iyo. Pag-isipan mo, yung nagbigay sa iyo ng buhay. Pag-isipan mo, yung nagpahiram sa iyo ng buhay. Dahil kapag inalala mo yun, ay makikita mo ano ba yung priority mo? Ano ba yung priority natin sa mundo nito? Ito ba ay magkamit ng yaman, magkamit ng lahat ng pwedeng matanggap natin sa mundo ito? Ang ating po bang hangad ay yung kasiyahan lang natin. No, yung pursuit natin, pursuit of happiness. Walang masama na mahanap po natin yung natawag na happiness. Pero that is not the ultimate goal of life. Hindi po yun yung ultimate goal of life. Riches, happiness, pleasure, whatever sa atin. Makikita din po natin yan dito. Ngayon, ito po yung larawan ng isang bahay. Isang bahay. Ayan, magaganda po ang mga bahay natin. Ano? Pero isipin niyo po ang isang bahay na kahoy, na luma na, napag-iwanan na. At unti-unti, sa paglipas ng panahon, ay ano nangyayari sa isang lumang bahay? Kapag napabayaan,
nabubulong. Ayan, ito po ang sabi po niya. Sabi niya, ito yung bahay, may tagapag-ingat ng bahay, sabi, nanginginig din siya. Ngayon, yung mga malalakas na lalaki, mapapayukod, sabihin, referring to pagtanda pa rin. Umano na, gumagano na siya. At ang mga manggigiling at manglilikat, sapagkat sila'y kakaunti at yung nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Ibig sabihin, yung salamin, yung bintana, sabi, na nalabog na ho yung salamin. At ang mga pintuan ay sasarahan sa mga lansangan pagka ang tunog ng giling ay humina at ang isang babangon sa tinig ng ibon at ang lahat ng mga anak na babae ay tugtugin ay mabababa. Ngayon, sa isang bahay o kapag halimbawa yung pinto, di ba? Hindi mo nalagyan ng langis. Ano nangyayari? Naingit. Naingit. Kapag natunog. sana wala pa naman ako, pero minsan nasakit na ho ito. Yan, kapag nagdadrive yan. Oo, ibig sabihin nyo parang nalangit-ngit na yung mga kasukasuan. Hindi ko ka. Nalangit. Kapag gumagano parang sakit na mga ano ko. Yan ho. Tapos sinasabi pa dito, oo sila'y mga tatakot, mataas at mga kakilabutan ay mapapasidaan, ang puno ng almendro ay mamumulaklak, at ang balang ay magiging pasan, at ang dita ay manglulupay pa, yung desires, unti-unting nanghihina, di ba? May mga dati mga gusto tayo, may mga bagay na po tayo, sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga taga-panangis ay nagsisigala sa mga lansangan. May binabanggit pa ho dito na yung isang bahay na yung parang pintuan niya ay sira, ay tumutukoy din minsan, di ba, sa ngipin? Ngipin natin. So, ito po ay isang paglalarawan kung ano po ang pagdadaanan nating lahat. Kung sa biyaya ng Panginoon ay umabot tayo sa ganitong edad. Sa ganitong edad. Ano po? Pero, ngayon po, nandito tayo, dati nakikita ko, naalala ko talaga, no? Kapag may mga ganitong okasyon, may celebration tayo, may tugtugan dito, no? Kayo ay nakanta, di ba? Magsisiganta, meron kayong ano dito, ano? Dahil masaya, ano? Naalala ko na ano, ayan, ngayon lang po ulit kami nagkita ni Auntie G. Ayan, natutuwa po ako, ayan, si Tita Baby. Dahil ulit tayo. Hindi ko alam kung naalala niyo pa ako. Maliliit pa sila. Maliliit pa. Mga bata pa. Ano pa, binata pa ko noon. Ayan. Sabi ko, may pinagbago. Kaunti lang na. Kaunti lang na yung pinagbago. Pero ibig sabihin, ganun po talaga. Dadaan po tayo sa ganitong sitwasyon at tayo ay, sa madaling salita, tatanda. Tatandaan po tayo. Ayun. Ang sabi po dito, sa verse 11, kaunti na lang po ito, ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan ay nagbibigay o nabigay mula sa isang pastor. So, ibig sabihin, paano nag-hold together yung mga ano po, yung sabihin nating bahay na yon na naluluma man, pero bakit po pa rin siya? Yung mga pako. Yung mga pako. Yung mga pako dito ay inumpara ko, sabi, sa salita ng Panginoon. Yun yung mag-hold together sa isang tao. Yun yung tutulong sa kanya na kahit na lumilipas na panahon, ay mananatili siyang nakatayo. Ganon din po sa buhay natin bilang mga tao. Hindi, tayo man po ay hihina physically, at mas maaaring pahinain tayo sa mga problema ng buhay, pagsubok ng buhay. Pero ang tutulong sa atin na sa kabila ng kahinaan natin physical ay ang kalakasang spiritual na manggagaling po sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya mahalaga po sa atin na hindi pa man po tayo dumating sa punto na tayo ay nangihina physically, ay ngayon pa lang ay kinalalakas din po natin yung ating mga spiritual na buhay sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagkilala kung sino po ba ang ating Panginoong Diyos.
Ngayon, sabi po dito, at bukod dito anak, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. So, this is the conclusion of the matter. Yung sabi po niya. Ang conclusion ng lahat ng sasabihin ko sa iyo ay ito. Sabi niya, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Sa madaling salita po ay ito. Meron po tayo tinatawag na final judge. Final judge. At yan ay walang iba kundi po ang ating Panginoon Diyos. Ngayon, kapag harap po natin sa Kanya, ay tayo ay haharap na sabi ay titignan yung mabuti at masama. Pero kahit tingnan po niya ang mabuti at masama, meron pa rin pong hinihinging requirement ang Panginoong Diyos sa ating lahat. May hinihinging requirement ang Panginoong Diyos sa ating lahat. Iyon ay hindi ang kung tayo ba ay nagawa natin ng perfectly ang kanyang kautusan. Hindi po niya hihingin sa atin o hindi niya i-require sa atin na kung nagawa ba natin perfectly ang kanyang kautusan. Okay? Bakit? Kasi alam naman po ng ating Panginoong Diyos na walang sino man sa atin ang tinatawag na perfect. Perfect. Dahil kung yun ang magiging batayan ng pagiging katanggap-tanggap natin dun sa dakilang buko, kung ang batayan po ng pagiging katanggap-tanggap sa Diyos, kapag dating ng panahon na tayo ay wala na sa mundong ito, pag tayo ay lumipas na sa ating katandaan, at tayo ay umarap sa Diyos, alam ng Diyos na hindi po natin kaya na maging acceptable sa harap ng Diyos by our own merits, by our own works, by ako po, kahit magpakabait ako, kahit ako po ay pastor, hindi po ako makakarating sa langit dahil ako'y pastor. Hindi po ako makakarating sa langit dahil mas mabait ako sa ibang mga tao. Hindi po yun yung batayan ng pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang magiging batayan po, kung tayo ay magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay ito. Kung ating po bang inilagay yung ating tiwala, kung inilagay po ba natin yung ating tiwala doon sa ginawa ng Diyos para sa atin? Ano po bang ginawa ng Diyos para sa atin? Nakita po niya na ang tao ay makasalanan, at dahil nakita niya na ang tao ay makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili o hindi niya kayang maging matuwid sa harap ng Diyos sa sarili niyang sikap, pinadala po niya ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. At siya po yung tumanggap ng parusa na dapat ay sa akin. Siya yung tumanggap ng parusa na dapat ay para sa akin. Siya po yung namatay para sa akin. Ako yung dapat mamatay. Ako po yung dapat na tumanggap ng parusa. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, ako po yung dapat parusahan. Dahil sa aking mga kasalanan. Ang kasalanan po ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ang kasalanan po ay hindi mapapasukin ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng magsabi na Panginoon, ito yung nagawa ko mabuti. Ito yung ipipresenta ko sa iyo mabuti. Ayun, kung titimbangin ng Panginoon, may mabuti ka, kaya lang, may kasalanan ka rin. Hindi po ganun ng Panginoon Diyos. Na, titimbangin niya, mas marami kang mabuti kaysa sa masama. Hindi, nakikita pa rin niya yung kasalanan eh. May kasalanan pa rin ho. So, ibig sabihin, may kailangan siyang gawin doon sa kasalanan natin para tayo ay maging katanggap-tanggap. At paano po iyon? Sa pamagitan ng pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil, ang sabi po ng Biblia,
Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang paglilinis ng kasalanan. Kung walang pagbubuhos ng dugo ni Kristo, walang pag-aalis ng kasalanan. Kaya dahil po sa ginawa ni Kristo, kaya inalis niya ang parusa para sa kasalanan. Pero paano natin tatanggapin yung kaligtasan na ino-offer po ng Panginoon? Kinakailangan na una, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Kinakailangan na tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi po ay hindi yung hindi lang po yung nalulungkot tayo sa kasalanan, kundi may pagbabago ng isip patungkol sa ating mga sarili. Sinasabi po ng pagsisisi, ako'y isang makasalanan, wala akong kakayahan na iligtas ang aking sarili, kaya ngayon, nagbabago ang isip ko patungkol sa aking sarili, kailangan ko ng isang tagapagligtas. Ngayon, titingin ako doon sa anak ng Diyos na ipinadala niya at ilalagay ko yung aking tiwala sa Kanya. Ako ay naniniwala sa anak ng Diyos para ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan. At sabi po ng Biblia, doon po tayo magkakaroon ng paghuhugas, doon po tayo magkakaroon ng kapatawaran para sa lahat ng ating kasalanan. Doon po tayo magkakaroon ng pagliligtas mula sa kapahamakan tungo sa buhay. At kapag tayo po ay nakakilala kay Kristo, sabi ng Biblia, lahat ng mga nagsisampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid sa kanilang nagsisampalataya sa kanilang pangalan. Kaya po kapag halimbawa tayo ay naging anak ng Diyos, meron tayong relasyon. Hindi po relihiyon. Ibig sabihin tayo ay pumapasok na sa isang pakikipag-ugnayan, mas pakikilala ko na ang Diyos ngayon. Mas magagawa ko na kung ano yung gusto niya. Dahil kilala ko na siya. Dahil ako ay ginawa niya. At yun po yung magagawa natin, sabi dito, sa wakas ng lahat ng ito. Na maaari tayo magkaroon ng takot sa Diyos, maaari natin sundin ng Kanyang utos, dahil ito yung gusto niya. Dahil ito yung gusto niya. Ang pinakamatanda na po ba dito ay si siya na naka-80. May lagpas 80 na po ba? May lagpas 80 na ba sa akin? Wala pa. 70 above. 70 above. 70 above. Wala ko na second honor si Ate Mel. Alam nyo, talagang isang blessing po na makita po kayo. Blessing para sa akin na makita kayo ngayon. Nandito pa kayo, nagpapatuloy at sa biyaya ng Panginoon na iniingatan niya sa kanyang lakas. So, nawa, hanggat may lakas na binibigay sa atin ng Panginoon, ilaan po natin itong nalalabi ng ating buhay para mas makilala siya at makilala kung sino si Kristo, kung sino ang kanyang anak. Dahil pagdating po ng araw, lahat tayo haharap kay Kristo. Lahat tayo ay haharap sa hari ng mga hari. Ano po? At nawa, sa nalalabi ng ating buhay ay talagang kung may mga bagay na dapat tayong itama sa ating mga relasyon sa kapwa natin, tama natin. Kung may mga bagay na dapat tayong ayusin natin bago matapos ang ating mga buhay. Ano? Dahil hindi natin alam anong oras pwede tayong mawala. Anong oras ay pwedeng kunin ng Panginoon. Iba na lang na talagang paabuti niya kayo ng 100. Amen. Sino ko ang gusto? Umabot ng 100 ako. Para makakuha ng 100,000. Pag lumalakad pa. Pag lumalabas sa lumalakad. 100 para sa Pag nakahiga, wag na. Oo, posible po yun. Alam niyo ba, may kapitbahay ako, 102 years old. Nalakad pa, malinaw pa ang mata. At nagbabarbell pa. Nabiro lang. May ano po kami. Si Wang Od. Wang Od, 105 yata si Wang Od. 107 yata. Kami doon sa San Nicolas. At Sa Buscalan. minsan nabisita ko siya. Alam niyo po ba, ang pangalan niya, Maring din? Oo, Maring din, si Lola Maring, naalala ko tuloy. 102 years old, malinaw pa mata, malinaw pa ang pandinig, nakakalakad pa. Pero minsan naalala, tinutulungan, pero nakakakain pa ng ayos, halos walang sakit. Ilan na lang ho sila doon sa may Batangas na mga centenarians. Mga ano yun, mga heritage. Heritage age. Ayun, Harinawa ay dagdagan pa ng Panginoon ang ating mga buhay. Amen. Harinawa ay dagdagan pa ng Panginoon ang mga taon ni Tito Lucio. Harinawa ay tayo ay magsama pa ng mga 20 years pa. 20 years pa po, ano?
At makita natin na talagang makita po natin na talagang tayo ay mas nalalapit sa isa't isa, mas nalalapit sa pagkakilala sa ating tagapagligtas. Muli, happy birthday dito at magandang hapon po. Manalangin po muna tayo. Pag-pray po natin. Pwede po tayo magsitayo. Pag-pray po natin si Lucio. Manalangin po tayo. Tapos ay bibigay na po natin sa MC. Aming naman na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang kabutihan kay Tito Lucio. Salamat, Panginoon, dahil sa maraming taon nakita namin na pareho mabuti at masama. Pero sa kabila nito, Panginoon, ang iyong biyaya ang nangibabaw. Ang iyong habag at ang iyong pag-ibig ay patuloy na nararanasan ng ni Tita Early, ng kanyang mga at ilang mga anak at ng mga nagmamahal kina Tito Lucio. Salamat, Panginoon, dahil hanggang ngayon ay kasama namin siya. Salamat dahil hanggang ngayon, Panginoon, ay mayroong buhay na iyong idadagdag sa kanyang mga taon. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaanan po nila, ay Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang kanilang pinagkatiwalaan at Ikaw ang nagpakitang tapat sa kanilang mga buhay. Kaya nga po, aming Ama, patuloy po naming inilalapit sa iyo, si Tito Lucio, Panginoon, sa kanyang buhay na ito na iyong idadagdag sa kanya. Nawa ay dagdagan mo pa ang taon ng kanyang buhay upang makita pa niya, Panginoon, ang kabutihan mo. Makita niya, Panginoon, na mayroong isang Diyos na napakabuti at tapat sa kanya. At ito yung maging bukang bibig niya at maging patotoo niya sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng mga makakarinig at makakita sa kanya. At dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay araw-araw na magpupuri dahil sa iyong idinadagdag sa kanya at sa bawat isa na nagmamahal sa kanya. At aming pong patuloy na pagkatiwalaan ang iyong mga dakilang pangako na balang araw, Panginoon, ang lahat po ng aming pong mga dinanas na pagsubok at paghihirap, Panginoon, ay lilipas din. Magdadaan din, Panginoon, dahil makikita ka rin namin sa iyong pagbabalik. Panginoon, nawa, ilapit mo ang aming mga puso sa isa't isa. Ilapit mo rin po ang aming mga puso sa pagkakilala sa tanging tagapagligtas, ang aming pong Panginoong Kristo. At dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pagpapalang pisikal, ang magandang kalusugan para kay Tito, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa kanyang mga pagkilos, iiwas siya sa anumang pagkakaaksidente at anumang pagkakasakit. At ganun din, Panginoon, ay dagdagan mo rin, Panginoon, kung ano ang mga material na pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at kami po ay may kagalakan sa araw na ito. Ang lahat ng ito po ay aming samo at dalangin na may papuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ano masasabi mo, Kuya Lucio? Ano masasabi mo, Kuya Lucio? Pagpasama, wala hanong pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. Amen. Amen.